Kamusta mga tol? Pinakamalakas na backcourt duo nasa Timberwolves na ang lakas. Lamelo Ball na try sa Timberwolves. Bagay na bagay talaga na tandem kay Anthony Edwards. Meron na ngayon Melo Anthony ang Timberwolves. Sabay tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, big time na trade na nangyari mga tol no? Ang iniisip nating franchise player ng Charlotte Hornets, si Lamelo Ball. Aba eto, para si Kai Soto, ginulot ang buong mundo, binuto si Reyes. Bigla na try si Timberwolves ito muna ang detalye ng trade na yan ha. Ang nakakuha ng Timberwolves, si Lamelo Ball tsaka si Josh Green. Ang nakakuha naman ng Hornets, si Riley Reid, unprotected 2033 first round pick. Tapos mga pick swaps first round, 2028, 2029 tsaka 2030. At tsaka mga second round picks, 2029, 2032 tsaka 2033. Parang pwede na no? Parang fair naman ang nangyaring trade na to Si Lamelo Ball, meron pa siyang 3 taon na nalalabay sa kontrata niya na matatapos sa 2029 season. Actually, sabay lang silang dalawa nilang no? 2029 di matatapos ang kontrata nun So in the next 3 seasons mga tol, eto na talaga ang backcourt duo ng Timberwolves. Ang interesting dito mga tol ha, sabay na batch ng draft yung dalawa na yan First overall pick no 2020 draft, si Langgam Anthony Edwards. At third overall pick naman si Lamelo Ball. Ang second overall pick naman doon, ay wag na natin sabihin, baka umiyak pa yung Warriors fans Last season mga tol, si Langgam Anthony Edwards 28.8 points, 5 rebounds, 3.7 assists, 48.9% sa field goals at 39.9% sa 3 points. At ito mga tol, 8.4 na 3-point attempts per game ang ginagawa niyan Samantalang sila Lamelo Ball naman, 20.1 points, 4.8 rebounds, 7.1 assists, 40.7% sa field goals at 36.8% sa 3 points. Tapos 10.3 3-point attempts per game, napakarami. At yan yung pinaka-interesting dyan para sa akin mga tol kasi last season, pangalawa sila Lamelo Ball sa 3-point attempts per game, 10.3 3-point attempts per game nga. Tapos silang gam naman 8.4 3-point attempts per game, diba? Pang-anim naman niya sa buong NBA last season. Pero hindi lang yan Si Dante DiVincenzo Cosano, 7.9 3-point attempts per game yon last season, 37.9% pumasok. Pang-12 naman siya sa buong NBA. So tatlong players ng Timberwolves ngayon mga tol, talagang volume shooter sa 3 points Isa lang ibig sabihin yan mga tol no? 100% shoot talaga ako. Magiging 3-point shooting team ang Timberwolves next season. Kaya nga inalis na rin nila si Julius Randle de Ocampo na baldugo sa 3-point shoot, walang yang yun Ang interesting pa dyan last season mga tol, ang Charlotte Hornets tumindi talaga sa 3-point shooting Pangalawa sila sa buong NBA sa 3-point attempts per game at tatlong players nila mga tol nakadalawandaang 3 points last season. Si Lamelo Ball, si Brandon Miller, tsaka si Con Kinupal. Tatlong players na yon, 200 3 points pataas ang ginawa last season malamang pareho mangyayari sa Timberwolves, diba? Asahan nyo si Langgam tsaka si Dante DiVincenzo Cosano, aabot din niya ng 200 3 points next season dahil kay Lamelo Ball. Kasi magaling naman mamasa si Lamelo Ball, diba? Namamasa naman talaga yan. Mas ma-open yung dalawa na yan sa 3 points. Ay, like mong hype ka, kanina pa nanonood, hindi man lang mag-like at tigas na mukha, mag-like ka na. At yung nagustuhan ko sa trade na to mga tol, ang Timberwolves kasi diba, kadalasan na may hawak ng bola dyan si Langgam Anthony Edwards o kaya minsan si JD McDonald's diba, pero kay Langgam talaga umiikot ang opensa niyan. Pero most likely maiiba na yan ngayon kasi ball dominant na player talaga si Lamelo Ball diba. Pero ang ganda naman dyan, marunong naman talaga mamasa yan mula rookie season yan, yung mga assist niya, 6.1 assists, 7.6 assists, 8.4 assists, 8 assists, 7.4 assists at 7.1 assists per game. So talagang legit marunong mamasa yan. May breakdown pa nga ako na mapasa niyan dati At yan mismo yung wala sa Timberwolves last season Kapag nakaupo silang gam, sino ngayon ang mahawak ng bola sa kanila? Sino magtitimon? Si Jalen McDonald's, parang hindi talaga kaya Pero ngayon, hindi na nila magiging problema yan kasi nga, andyan na sila Lamelo Ball. At saka yung mga double team na ginagawa ng depensa kay Langgam, palagi dino-double team yon, diba? Mas delikado na ngayon yon kasi merong elite na passer na kasama, 3-point shooter pa At dahil dyan, mas makakapag-focus na ngayon sa scoring si Langgam. Baka siguro si Langgam ngayong season, umabot ng 30 points per game, pataas na yan Tapos kung di nyo nahalata, puro malalaki ang inalis ng Timberwolves no? Inalis si Julius Randle de Ocampo, inalis na rin si Riley Reid. Ang naiwan lang na malaki si Capri lang mga tol Ang mukha kasing balak gawin ng Timberwolves, gagayahin nila yung style ng Spurs na one big lang tapos puro guards tsaka small forwards ang kasama Natingin ko, babagay naman talaga sa kanila dahil sa roster nila ngayon. Si Capri, Rudy Gobert sa sentro, si Jalen McDonald sa power forward na yan, si Langgam Anthony Edwards small forward na yan, si Aldin Ayo Dosonmo sa shooting guard at si Lamelo Ball sa
point guard. O, di ba? Tingnan nyo mabuti, oh. Style lang Spurs yan, tsaka Knicks, di ba? 1 big plus 4 perimeter players. Tapos yung mga pamalit nila, si Ate Shawi, Terence Shannon, at si Dante DiVincenzo Casano. Kahit kapag tinignan mo, roster nila ngayon, mga tol, si Capri lang talaga yung sentro dun eh. Meron pang isa actually, si Rocco Sikarski, 7'3", mas malaki pa kaysa kay Capre, pero 19 years old pa lang, bako nga yung last season eh. Kahit malamang yung depensa, malamang gagayahin sa Spurs yan eh, no? Palagi si Capri lang yung tutulong sa loob, tapos yung apat pa na natitira, mag-rotate na silang apat sa perimeter. At saka yung mga age ng mga players sa Timberwolves ngayon, mga tol, nagtutugma talaga eh, no? Si Alvin Ayo Dosonmo, 26 years old. Si Jalen McDonald, 25 years old. Si Langgam Anthony Edwards, 24 years old. At si LaMelo Ball, 24 years old. Halos pare-pares ang edad eh, no? Si Capri Rudy Gobert lang actually yung Thunders na 34 years old na si Capri eh. Pero wag naman kayo mag-alala kasi umaabot naman na 200 years old ang mga Capri, kaya malakas pa rin yan. So ayun mga tol, no? Nagustuhan ko talaga itong ginawa ng Timberwolves na to eh. Kasi talaga nag-transform yung team nila eh, no? Yung dating 2 big man palagi yung nilalaro nila na medyo masikip talaga sa loob. Kaya nado-double team palagi silang Gam Anthony Edwards eh. Eh ngayon, 5 out malamang ang gagawin nilang opesa, di ba? Kagaya ng ginagawa ng Knicks at ng Spurs. Gumaya kaagad sila sa dalawang teams na naglaban sa finals eh, no? Eh tama naman talaga yung sa tingin ko kasi pabilis talaga ng pabilis ang laro sa NBA ngayon, di ba? For sure, makakasabay na ngayon sa bilis na yun ng Timberwolves. Nung last playoffs, na 4-2 sila ng Spurs, tambak pa pareho yung last 2 games eh. Eh kailangan talaga ng changes kapag ganon. At yun nga mismo ang ginawa nila, binago nila yung team nila eh, no? Expect nyo mga tol, siguro magiging top 1 hanggang top 3 ang Timberwolves ngayon sa scoring tsaka 3-point shooting sa buong NBA next season. O ano pang imagas, malay kayo mga Julius Randle.